Ito ngayon ang playbook ng administrasyon. Ang gusto nilang mangyari ay i-downplay itong revelation o kaya itong expose o itong mga sinasad na mga salaysay ng mga 18 sundalo. At huwag na lamang pagtuunan ng pansin. At napansin ninyo, napansin ko rin at napansin ng marami nating mga kababayan na bakit ang media, ang mga malalaking networks, mga television at saka radio at mga malalaking mga pahayagan ay hindi nila po ito binibigyan ng malaking espasyo sa kanilang mga pahayagan o sa kanilang mga television or Riin muli natin itong mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na itong isiniwalat ng 18 sundalo. Karamihan sa kanila ay dating membro ng Philippine Marines at yung mga iba ay mga membro po ng Philippine Army. At tingnan natin kung ano ba talaga ang kahihinatnan nito. Ito tinatawag kong yung bagong playbook o kaya yung sinusundang istorya ng administrasyon at ng kanilang mga kakutsaba dito sa malawakang korupsyon ng flood control at iba pang mga korupsyon ng ating pamahalaan. Itong isiniwalat ng 18 dating sundalo ay nakagigimbal. Hindi lamang po yung tungkol doon sa mga deliveries ng mga mali-malitang basura or pera at kung saan nanggaling ang mga ito. Isang bagay ang akin pong talagang gustong malaman at maliwanagan. Itong delivery na nanggaling sa Bureau of yung Bucor, Bureau of Corrections o dyan sa Bilibid Prison, sa National Bilibid Prison, na sinasabi ng mga 18 retiradong mga sundalo na nakita nila na nag-deliver ng mali-malitang basura o pera. Itong dating Bucor Chief, si retired General Katapang. Kung totoo ito, saan nanggaling ang perang yan na galing sa Bucor o galing kay General Katapang? Ano ba ang negosyo na meron doon sa loob ng National Bilibid Prison? Hindi ba karamihan ng mga nakakulong doon ay mga drug lords na talagang malalaking mga drug lords yan? Sila yung puno ng sindikato ng droga dito sa ating bansa. At yan nga ang nakakapagtaka . Naalala nyo si General Bantag na kanila pong tinanggal at ngayon ay wanted pa siya hanggang ngayon. Ay nung siya ay naupo dyan ay gusto rin niyang lipulin yan, yung sindikato na yan. Kahit na nakakulong na nga yung mga matataas na mga pinuno dyan, ay nandiyan pa rin sila. Pero ang ginawa ay kinasuhan si General Bantag ng murder at ngayon ay nagtatago. Kaya ito yung aking kinakabahalan ng malaki. Ay bakit mayroong sinasabing delivery ng karami-raming mga pera na galing kay, allegedly galing kay General Katapang. Hindi naman siguro ito galing sa flood control o kaya galing sa infrastructure or galing sa buwis or anuman. Kung hindi ito ay galing sa Bureau of Correction o dyan sa National Bilibid Prison. Ano ang source nito? Sana po ay imbestigang mabuti ito kasi sa aking pagsusuri doon sa affidavit nitong mga 18 mga sundalo, ito ang nakatawag pansin sa akin kasi alam na po natin yung mga ibang istorya ng tungkol dyan sa flood control. Marami nang nagsiwala dyan. Nandyan yung siniwalat ni Saldico, nandyan siniwalat ni Guteza, andyan yung mga pinatawag na mga kontraktor sa Blue Ribbon Committee, andyan yung pagdinig din na ginawa ng ICI na wala namang nangyari, walang katuturan kung hindi naging bahagi pa ng cover-up. Itong ICI na yan, kaya nabuwag din yan. At yung pinuno ng ICI, itong dating Justice Andres Reyes ng Supreme Court, ay hindi niya yata matindigan yung ilalabas nilang mga report o kanilang ginawa at napahiya sila dyan. Ayaw niyang mapahiya siya kaya naglabas din siya ng kanyang mga sinasabi. Patungkol naman sa China, ang layo naman ng koneksyon ng China at itong ginawa niyang investigasyon na wala rin katuturan at hindi rin napagtanto kung sino talaga yung mga
malalaking mga taong sangkot pa maliban kay Saltico. Well, anyway, ito ngayon ang playbook ng administrasyon. Ang gusto nilang mangyari ay i-downplay itong revelation o kaya itong expose o itong mga sinasad na mga salaysay ng mga 18 sundalo. At huwag na lamang pagtuunan ng pansin. At napansin ninyo, napansin ko rin at napansin ng marami nating mga kababayan na bakit ang media, ang mga malalaking networks, mga television at saka radio at mga malalaking mga pahayagan, ay hindi nila po ito binibigyan ng malaking espasyo sa kanilang mga pahayagan o sa kanilang mga television or mga radio stations. Kasi nga yun ang utos. Huwag nang palakihin yung istorya, patayin na kaagad ang istorya sa media. Hayaan na lamang yung sa social media. Buti na lamang meron tayong social media na kung saan ay nakakapagbigay tayo ng ating mga opinion, kuro-kuro o kaya mga obserbasyon. Kahit papano ay hindi nila po ito mapapanay kaagad. Sa kanila kasi, gusto nila kaagad patayin ng sunog para wala nang usok na lalabas. Eh lalo tuloy dumarami yung pagdududa. Dahil nga, unang-una, sinabi na nila na, nako, siniraan na nila yung 18 mga sundalo. At sinasabi pa nga na, nako, ito isang script, parang pelikula lang, parang istorya lang, na scripted lang daw itong mga ito. 18 yung nagbigay ng testimony na yan kung mali-mali ang kanilang ginawa o kaya walang katotohanan, sampahan sila ng kaso. Sampahan sila ng kasong libel. At ang kanilang abogado, si Attorney Levy Baligod, napakahusay na abogado niyan eh. Napakagaling na abogado niyan. Kilalang kilala po natin yan. Ilocano rin siyang katulad natin. Pero naninirahan na po yan sa Leyte. Dahil nakapangasawa po siya ng isang taga Leyte at doon na lang po naninirahan. Pero andito pa rin sa Maynila ang kanyang hanap buhay ng bilang isang abogado na tulad din po natin. Nandito tayo sa Maynila. Kaya nakikita nyo, ako ay nandito ngayon sa binubuno natin itong matinding trapiko dito sa Kamaynilaan. Kaya tayo ay narito ngayon, nagla-live tayo. So anyway, yun ang kanilang itong playbook ng administrasyon o yung mga taong kasangkot dito. Sa dinami-dami ng mga binanggit nilang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot dito, matataas ang kanilang mga posisyon. Magmula po sa Pangulo ng Pilipinas, hanggang dating speaker, hanggang mga congressmen, mga senador. Nagulat po ako doon sa mga pangalan ng mga senador daw na pinag-deliveran ng mali-malitang mga basura. Malapit sa akin yung ibang mga senador dyan. Di ko na babanggitin ang kanilang pangalan at ako'y nagulat sa siniwalat. Pero wala kayong maririnig sa kanila. Maliban lamang sa isang kongresista na taga Maynila na dati naman po talaga siyang outspoken lagi yan, na dinideny niya to the death na siya ay nakatanggap ng mga pera sa maleta o kay malalaking supot o paper bag o kung ano man yan, dinideny niya yon. At pero bakit medyo nawawala-wala yung internet natin? Ganito talaga kahina yung infrastruktura natin dito sa ating bansa. Pasensya na po mga kababayan at balik po tayo. Ang aking katanungan ay itong mga kongresista na binabanggit, marami po sila. Sirang-sira na yung imahe ng Kongreso ng Pilipinas. Magmula pa nung lumabas itong mga isyong ito, lalo pang masisira o nasira itong imahe ng bagong Kongreso ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga namuno dyan nung nakaraang Kongreso ay nawala na nga si dating speaker. At pero ito ngayon, itong bagong Kongreso, 20th Congress na yata ito ngayon, at diyan pa rin sila. At ngayon, yung kanilang mga pangalan ay binanggit dito, lalong-lalo na yung mga membro ng Committee on Justice at yung mga umupo sa Quadcom o Tricom, kung ano man po yung kanilang mga committee dyan nung nakaraang Kongreso. Nabanggit po yung kanilang mga pangalan dito sa affidavit ng mga 18 sundalo at karamihan sa kanila ay nandiyan pa rin sa Kongreso ng Pilipinas. Bakit walang investigasyon na gaganapin dyan sa Kongreso? Para malaman ito dahil sirang-sira na talaga yung imahe ng Kongreso ng Pilipinas eh. Kung sa parliamentary system, dissolved na sana yung parliament. Dissolved na sana yung Kongreso. Unfortunately, hindi ganun ang sistema ng gobyerno natin eh. Kaya talamak talaga yung pang-aabuso
ng mga ibang mga membro po ng Kongreso o yung mga legislatura natin, Senado at saka Kongreso, ay baliwala sa kanila yan kung ano yung mga anomalyang nasasangkot yung kanilang mga membro. Ganon din, pag parliamentary system, matagal na sanang nawala ang presidente o kaya prime minister. Napalitan na sana yan. Didissolve yung Kongreso o yung Parlamento, papalitan ng Prime Minister o Presidente. Pero ngayon hindi natin magawa dahil nga itong bulok na sistemang umiiral ng politika dito sa ating bansa. Galing yan sa 1987 Constitution na gusto nating mapalitan na for 40 years. Pinaglalaban natin ang pagpapalit nitong 1987 Constitution. Almost 40 years ko na pong pinaglalaban po yan at hindi nagbabago ang paninindigan natin. Pero ito mga minamahal na kababayan, ang playbook, i-downplay na lang. Huwag na lang magkaroon ng mga investigasyon at makalilimutan na rin yan ng taong bayan. Lalong-lalo na pag hindi na po yan napapakinggan sa mainstream media, hindi lumalabas sa television, lumalabas sa radyo, walang lumalabas sa periodiko. Pero mga minamahal na kababayan, huwag nating pabayaan po ito. Huwag tayong papayag at sasama sa kanilang playbook. Huwag tayong papayag na basta na lamang po tayong maniniwala sa hindi nila paggalaw upang maimbestigan ng tunay itong siniwalat ng 18 sundalo. At ito pa ang nakagigimbal din at natutuwa o natatawa. Ito, napakinggan ko yung payag ng chairman ng COMELEC kasi sinangkot yung kanyang pangalan dito na dineliveran din siya ng mga mali-malitang mga pera Pero ang sagot niya, hindi na raw siya magdidemanda ng libel kasi naaawa siya dito sa mga sundalo at saka mga pamilya nito. Nasa tingin niya sa ating mga kasundaluhan ay mga mahihirap nga at mahirap din yung mga pamilya. Kung kakasuhan pa niya ng libel itong mga ito, baka lalong maghihirap pa sila at maghihirap ang kanilang mga pamilya. Ganon ba ang sagot dyan? Kung kasinungalingan ay sinabi nitong mga 18 retiradong mga membro ng military, galing sa Philippine Marines o galing sa Philippine Army, sampahan mo ng kaso kasi hindi lamang po yung integridad ng isang tao dito na mataas ang posisyon katulad ng chairman ng COMELEC ang masira dito. Kung hindi yung buong institusyon ng COMELEC, ang pinag-uusapan natin dito, institusyon na ng ating pamahalaan, Kongreso ng Pilipinas, COMELEC, Malacanang, ito yung mga apektado Dahil ito ang COMELEC, ang sinasabi natin na sana po ito yung opisina na magiging gabay sa isang matatag na demokrasya kung malinis at maayos ang halalan. Pero hindi, ang nangyayari, masamang-masama rin ang imahe ng COMELEC. Lalong-lalo na ngayon, dahil mismong aligasyon na milyon-milyon o kaya bilyon na perang diniliver sa kanya. Pero ang sagot niya, hindi na raw siya magsasampa ng kaso laban sa 18 mga sundalo kasi naaawa siya sa kanila. At tingin ba niya sa ating mga kasundaluhan ay ganun na lang? Sobrang minamaliit, kaya hindi na dapat bigyan ng atensyon. Pero maliwanag, playbook ito. Huwag nang palakihin ang sunog para mawala na yung usok. Pero papayag ba tayo mga minamahal na kababayan na ganito na lamang po ang gagawin? At isa pa, ang kanilang ginagawa para ma-downplay ito, maliban sa wala ng investigasyon, huwag na lang magsampa ng mga kaso, siraan pa yung reputasyon nitong mga 18 mga retiradong sundalo natin. Sobra naman na yon, no? Sobra naman na yon. Napanood ko sa video yung mga siniwalat na hindi naman 18 Marines yan Yung 4 dyan, hindi naman membro ng Philippine Marines. Ano kung hindi membro ng Philippine Marines yung 4? Membro naman po sila ng security force na ginamit ni Zaldico na alam nila yung nangyari. Ang importante, kung totoo o hindi yung kanilang mga sinasabi, kung sila ba ay talagang lahat membro ng Philippine Marines o dating mga sundalo. Pero sila ay nagsasabi na sila ay nanilbihan, kabahagi ng security force ni Zaldico na nag-deliver ng mga maletang mga pera sa iba't ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Meron pa nga dyan, ipinakitang larawan, nakita natin. No? Diniliver sa isang bahay sa Marikina. At doon ay tinanggap ng isa siguro sa mga katulong o kaya kasambahay ng may-ari ng bahay. At may nakasabit na bisikleta doon sa dingding. At yung bisikletang yon ay ginamit ng may-ari ng bahay sa kanyang ginagawang pagbibisikleta. Maliwanag po ito na mga ganitong mga
larawan na pinakita, hindi naman po siguro to AI. Hindi lang ito optics ni Attorney Baligod. Sabi nga ni Attorney Baligod, matagal na siyang abogado for 27 years or more. Batikang litigator yan. At sinabi niya na talagang hindi siya basta maniniwala lamang sa mga sabi-sabi. Kung hindi, pinagbabasihan niya yung mga ebidensya para mapagtugba-tugba niya at makikita niya yung factual situation. Hindi naman tatanggapin yan ni Attorney Baligod sa kanyang mga naging eksperyensya kung wala siyang nakitang tamang mga ebidensya at naniniwala siya sa sinasabi nitong mga bayani nating retiradong mga 18 sundalo. So yan po yung kanilang ang nangyayari ngayon. Tapos ito pa, isa sa mga dapat na tingnan din natin, suriin natin, para masiraan itong mga sundalo at mamatay ang isyo, pagtuunan na lamang itong impeachment ni Vice President Sara. Masensya na po, medyo pumasok po tayo sa isang madilim na lugar dito sa Kamaynilaan at habang pumabagtas po tayo rito. So makikita natin itong mga taktika nila. So pinaiingay itong impeachment ni VP Sara. At uumpisan na raw po nila yan sa susunod na linggo dyan sa Committee on Justice. Pero mga binamal na kababayan, karamihan po ng membro ng Committee on Justice, pati na po yung chairperson dyan ngayon, ay nabanggit ang kanilang mga pangalan dito sa affidavit na pinirmahan, sinubmitin itong mga 18 mga retiradong sundalo. Meron pa bang credibility yung gagawin nilang pag-imbestiga dyan sa impeachment na yan? Dapat sila mag-resign muna sa kanilang mga tungkulin. Kung hindi man sila magre-resign ng mga membro ng Kongreso ng Pilipinas, mag-resign muna sila sa kanilang tungkulin bilang mga chairman o kaya membro po ng Committee on Justice na siya ang didinig dito sa impeachment ni VP Sara. Wala na pong saysay, wala na pong lalabas na credibility po dyan kahit ano pong sabihin po nila, yung bias po nila dito sa kanilang gagawin. Alam naman po natin, automatic yan, sasabihin nila, sapat yung form ng complaint kasi nga may nag-endorse, sinumpaan naman yung salaysay itong complaint na ito. So, tapos substance, sapat din yan. Tapos, kakaroon na ng resolution ang committee, sasubmit sa plenaryo. Tingnan natin kung anong gagawin nila, pero hindi tama na manatili muna sila dyan sa kanilang tungkulin bilang mga membro o chairman ng Committee on Justice. Dahil nasangkot ang kanilang mga pangalan dito. Kung isa lang, dalawa lang, kung si Gutesa lamang ang pagbabasyan sa kanyang statement, maaaring magduda ka pa kasi walang nagko-collaborate. Walang nagsasabi na tama ang kanilang ginawa. Isa lamang ang nagsasabi niyan. Maaaring ma-question pa yung credibility. Pero 18 ito 18 ito. Kaya hindi pwede itong baliwalain. Pero pinipilit po nilang i-downplay. Pinipilit po nilang patayin ang sunog. Pagpatay nila ng sunog, ulitin ko, cover up. Huwag ilabas sa media. Kaya itong mga mainstream media na tinatawag, nating mga television, radio at saka newspaper, ay hindi po nila inilalabas. Wala. Maliban lamang sa mga ilang matitinong mga komentarista sa radio nang naglalabas po niyan. Pero karamihan po sa kanila, makita nyo sa mga news reports, yung mga prime time na mga news reports sa lahat ng television networks na pinanood ko, wala kang makita dito. Binanggit ang tungkol dito, ang binabanggit po nila lagi, impeachment ni VP Sara o kaya yung ICC hearing sa The Hague, pero ang kanilang inilalabas lamang ay yung panig ng prosecution. Kung ano yung mga binabandera ng prosecution panel, yun naman po yung kanilang binabandera sa kanilang mga pinapahayag dito. Mga kasabwat di umano ni Duterte as co-conspirators, binanggit doon ng prosecution, ganon-ganon, ganyan-ganyan. Pero yung panig naman po ng defense na binanggit ni Attorney Kaufman na napakaganda ng kanyang mga sinabi, wala kang marinig.
Wala kang mapapanood dito sa mga television po natin. Ibig sabihin nun, kasama rin sila sa cover-up, kasama rin po sila dito sa pagiging isang mga propagandista. Hindi na po ito tunay na media na balanse ang kanilang nilalabas. Ang kanilang ginagawa ngayon ay bahagi na po sila ng malawakang propaganda na pag ulit-ulit mong ginasabi yan, paulit-ulit mong binabanggit yan, yan at yan pa rin ang gagawin. Paniniwalaan ka ng taong bayan, ng mga nakaririnig o kaya nakakabasa. Katulad po ng ginawa ni Goebbels, itong propagandista ni Hitler nung Second World War ng Nazi Germany. Ganyan na ganyan po yung kanilang sinusunod na sitwasyon kasi naging epektibo nung panahon ni Hitler yan, kaya siya ang namuno ng Germany, yung kanyang Nazi party naging very popular, tinanggap ng mga Germans yan. At dahil po dyan, lahat na lang ng gawin ni Hitler, sa tingin ng mga German, mga Aleman, tama. Sakay sinuportan siya hanggang umabot po ng Second World War. Ganon na ganon ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ulit-ulitin lahat yung mga pagsisinungaling. Ulit-ulitin lahat yung mga cover-up. Ulit-ulitin lahat na pasamain ang mga Duterte at ang mga kalyado ng mga Duterte. At paniniwalaan ng taong bayan, kaya itong mga sangkot ngayon dito sa maanumalyang mga korupsyon, hindi lamang po sa flood control, ulitin ko, pati yung binabanggit dyan, ano ba talaga nangyari dyan? Sa Bureau of Correction, dyan sa National Bilibid Prison, bakit nagkaroon ng aligasyon itong mga 18 retiradong sundalo na mag-deliver daw ng pera si General Katapang kay Zaldico? Kung totoo ba ito? Hindi ba isang national security issue ito or what? Kasi nga sa Amerika, national security issue yung usaping droga. Kaya yung ginawa ni Donald Trump ng Amerika. Hinuli niya si Maduro, yung presidente ng Venezuela, kasi sinasabi ni Donald Trump, sinasabi ng Amerika, siya raw ang big boss ng sindikato ng mga droga na dumarating dyan patungo sa Amerika, galing sa Venezuela at saka dyan sa Latin America. No? So sa kanila, national security, ganun din ang sitwasyon ng war on drugs noon eh. Yung war on drugs na yun, hindi yung pagpatay ng mga tao. Kung hindi, overall campaign yan, it's a program na kasama po dyan yung rehabilitation ng mga milyon-milyon na mga kababayan po nating nalulung sa droga at milyon-milyon nga po yung na-rehabilitate. No? So ayan mga kababayan, kaya po ako napilitan muling lumabas habang ako ay natra-traffic po ito sa Kamaynilaan para magpahayag po sa inyo. Dahil hindi ko na po matiis. Hindi ko na po kakayanin yung obserbasyon ko, nakikita ko dito sa pagbabaliwala ng mga kinauukulan sa isang napaka-importante at sensitibong pahayag ng ating mga bayaning mga sundalo. No? Hindi ko na po tutuligsain kung bakit tahimik na tahimik itong ating pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o kaya itong Philippine Military Police o itong Philippine National Police natin. Nasa kanila po yung decision na yun kung ano po yung kanilang mga ginagawa. Pero ang hindi ko lang po matanggap, yung bang sisiraan pa natin ang kredibilidad nitong mga 18 mga sundalo natin. Bakit ganon? Bakit natin sisiraan ang kredibilidad? Dapat ang sagot ng pamahalaan, ang sagot ng DILG, sagot ng DND, ng Armed Forces o kaya ng PNP, sabihin nila na, imbestigahan natin ito. Huwag nating palalampasin ito. Sabi nga ni Atty. Baligod, magsasubmit siya ng mga dokumento sa ombudsman. No? May bago ng NBI director na kilala natin. Pero wala po tayong naririnig na sa kanila na seryosohin nila yung pag-iimbestiga dito. Baka ang gagawin po nilang investigasyon tulad ng sinasabi, siraan na lang ang kredibilidad nitong mga taong ito. At nakababahala rin yung paliwanag o kaya yung nihayag ni Atty. Baligod na madalas silang makatanggap ng mga pananakot, paggigipit. Hindi lamang po itong mga 18 bayani natin, kung hindi mga member po ng pamilya nila. Asan ang proteksyon ng mga taong ganito? Sa tingin ko po mga minamahal ng kababayan, ito ay isang halimbawa na walang saysay. Yung nangyaring EDSA People Power Revolution na naganap 40 years ago. Kala natin lahat nagkaroon na ng pagbabago at hindi na magkakaroon muli ng pang-aabuso sa panunungkulan sa pamahalaan. Pero naging mas naging masahol.
After 40 years, mas lalong maraming Pilipino ang naghihirap. Kung noong mga panahon na yon ang naghihirap ng mga Pilipino ay nasa mga 10 milyon, 20 milyon, ngayon po, mahigit 60, 70, or 80 milyon na Pilipino ang naghihirap. Ganun ba ang gusto nating kalalabasan ng ating bansa at mga kababayan? Yan po ang aking katanungan na hindi ko rin po magad masasagot. Siguro, kaya na lamang po natin, kung may kapal na lamang po, dasal po tayo para sa ating bayan, para sa sambayan ng Pilipino, para sa mga kasundaluhan po natin, retirado man po o kaya nasa aktibo pa, na sila lamang po yung maaasahan po natin kung kanila pong titignan ang kanilang kapangyarihan at yung obligasyon po nila alinsunod sa tinatadhana ng saligang batas na sila ang protektor ng sambayanang Pilipino at ng ating Estado ng Pilipinas. So yun lamang po mga minamahal na kababayan. Muli, dalangin po natin sa pong may kapal, pagpalain po ang bansang Pilipinas, pagpalain po ang bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay po tayong